Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakidain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, naglalamang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita naming ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Samuel. Noong mga araw na yon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong iyon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel naman natutulog sa templo, sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon, "Samuel, Samuel." Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag uli siya ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinawag ninyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya,
Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo. Nakikinig ang inyong lingkod. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nananambahan, sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin. Hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sindi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabinang sa'kin kawan, ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyena ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay.
Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam niya kung sino siya. Alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman yung katabi ninyo. Sabihin nyo, God bless you. Palakpakan po natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sa totoo lang po, sa ngayon po ako ay natutuwa dahil pagkatapos ng fiesta natin kahapon, ang dami pa ring tao na nagsisimba. Nakakatawa pong marami talaga ang mga taong umiibig na makita yung ating poong Jesus Nazareno. Amen po. Gustong-gusto nating makita. Kaya nakakatawa po dahil yung Diyos naman talaga iniibig ding magpakita sa bawat isa sa atin. At sa ating ebanghelyo po, ano po yung itinuturo ng ating Panginoon? Ano po yung pagpapakita ng ating Panginoon? Pinapakita po sa atin ng Panginoon na yung buhay natin ay nawa nakatuon sa pagbibigay ng sarili para sa iba. Yung buhay magiging tunay na maligaya lamang kung ito ay ibinibigay, inaalay para sa iba, hindi lamang yung buhay ay para sa sarili. Tinutulungan tayong makatawid mula sa pagkamakasarili papunta sa pagbibigay ng sarili. Kung titingnan po natin sa ating mga buhay, kung minsan kapag may hinihinging paglilingkod sa atin o kaya naman may hinihingi ang ibang tao sa ating presensya, sa ating mga talento, kung minsan ang iniisip natin, bago natin ibigay yung ating mga sarili, ano bang makukuha ko riyan? May makukuha ba ako? Ano pang magiging benefit ko kapag ibinigay ko yung oras ko, kapag ibinigay ko yung talento ko? Meron ba akong makukuhang material? Pero yung ating Panginoon na pakinggan po natin sa Ebanghelyo, ibinigay niya yung lahat-lahat ng kanyang oras para sa mga may sakit, sa mga may karamdaman, sa mga inaalihan ng demonyo. Lahat-lahat po ay ibinibigay nang wala siyang hinihinging kapalit. Pero patuloy niyang ibinibigay dahil alam niya na yun yung kanyang misyon na ipinagkaloob ng Diyos Ama. At yun din po yung misyon na ipinagkakaloob sa atin ng poong Jesus Nazareno matapos tayong katagpuin sa araw-araw ng ating mga buhay. Nawa yung ating buong buhay, yung ating buong pagkatao, maging pagbibigay ng ating sarili dahil minamahal natin at ang Diyos at nawa wala tayong hihinging kapalit, patuloy na magbibigay dahil ito yung ating naranasan sa ating Panginoon. Sabi nga po ng ibang mga pari pa, yung ating buong pagkatao, yung bawat parte ng ating katawan ay may sinasabi tungkol sa paglilingkod. Yung mata daw natin, ito ay para makakita sa mga taong nangangailangan, para tayo ay may gawin para sa kanila. Yung ating tainga, para makinig sa mga taong kailangang may mapaglabasan ng kanilang mga pinagdaraanan. Ialay daw natin yung ating pandinig sa mga taong nangangailangan
ng kausap. At yung ating mga kamay, ito daw ay dapat ibinubukas, iniaabot sa iba upang tunay na maranasan ng bawat isa yung paglilingkod at pagmamahal ng Diyos. Yung ating mga buhay nawa ay maging paglilingkod ng ating Panginoon dito sa mundong ito. Dahil naranasan din naman natin yung lubos na paglilingkod ng Diyos sa ating mga buhay. Napakinggan din po natin sa Ebanghelyo na matapos na pagalingin ni Jesus yung biyenan ni Pedro, ano pong ginawa agad ng biyenan ni Pedro? Naglingkod agad sa ating Panginoon. Naglingkod agad sa mga kasamahan ng ating Panginoon. Ano pong imbitasyon at paanyaya sa atin noon? Lahat po tayo may mga pagkakataon sa buhay na pinapagaling ng Panginoon sa anumang mga aspeto ng ating buhay. Nawa kapag tayo naman ay nakaranas ng pagpapagaling ng ating Panginoon, tayo rin ay matutong maglingkod sa Kanya at sa Kanyang minamahal na bayan. Kung tayo ay pinagaling sa ating mga kasalanan, nawa makapaglingkod tayo sa pamamagitan ng pagpapatawa din sa mga kasalanan ng mga taong nakasakit sa atin. Kung tayo ay binigyan ng mga pagpapala sa buhay na ito, pagpapalang material, nawa magamit natin iyong mga iyon para makatulong at maging pagpapala sa mundong ito. May dahilan po kung bakit patuloy na dumadating at ipinaparanas ng Panginoon yung Kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Para tayong mga nakakaranas noon, ay makapagparanas din sa ibang mga tao. Napakinggan po natin sa unang pagbasa, bihira nang mapakinggan ng mga tao ang boses ng Panginoon. Bihira na nilang maranasan yung ating Diyos. At yung Diyos, itinatawag si Samuel sa ating unang pagbasa para siya ay isa sa maging boses ng ating Panginoon sa panahon na iyon. Mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay ng bawat isa sa atin, sa bawat buhay ng ating kapwa, minsan bihira na nilang mapakinggan yung Panginoon. At dahil bihira na nilang mapakinggan yung ating Panginoon, lubos na nawawalan sila ng pag-asa. Lubos na nawawala sa buhay na ito. Ngayon mga kapatid, katulad sa unang pagbasa, yung bawat isa sa atin, tinatawag ng Panginoon, tinatawag tayo, maging boses niya tayo sa mundong ito. Maging boses niya tayo sa mga taong bihira siyang mapakinggan. Maging boses at maging presensya tayo sa mga taong hindi naman palaging nagpupunta sa kanyang dambana. Sa mga taong hindi naman palaging lumalapit at nakikinig sa Kanya. Paglabas po natin dito, yun po yung ating misyon. Yun po yung kalooban ng Diyos na tayo ay maging boses at presensya ng Panginoon sa mundong hinahanap din naman talaga siya. Sa mundong nakakaligtaan kung minsan siya. Tayo pong lahat. Kaya nakakatuwa po na napakarami natin. Ibig sabihin, napakarami yung may tsansang tumugon sa misyon ng Panginoon. Nawa, mga kapatid, yung ating maging tugon sa paanyaya ng Panginoon na magmisyon sa mundong ito ay mula doon sa ating salmo. Yung ating sabihin na tugon, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Mga kapatid, ang aking panalangin para sa bawat isa sa atin, maging handa tayo upang sundin ang loob ng ating Panginoon, upang tunay siyang maranasan ng mga tao na ibig siyang makita. Nawa kayo ang maging muka ng ating Panginoon sa mundong ito. Sabi nga po ng isang kaibigang pari na deboto ng Poong Jesus Nazareno, na yumao na rin po noong 2022. Yumao po siya noong 2022. Siya ay deboto ng Poong Jesus Nazareno. Sabi niya po, ang pinakamagandang replika ng Poong Jesus Nazareno ay kapag yung deboto
ay nagsusumikap na maging tunay na replika ng Poong Jesus Nazareno. Kung tayo ay nagsusumikap na maging katulad ng Poong Jesus Nazareno sa ating mga buhay. Nawa, mga kapatid, yung ating mga muka, yung ating mga buhay, tunay na maging replika, tunay na maging muka ng ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo, dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap. Sa bawat panalangin na ating sasabihin, Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang simbahan, naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihikaho sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-alaala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yaong mga taong mabibigat ang mga pasanin, naway matagpuan ang Panginoon sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Amang makapangyarihan, bantayan mo ang aming pamilya, iligtas at pangalagaan mo kami. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Paupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos
at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa puso kong umiibig, walang nananaig, kundi akong pananalig sa sintang iniibig, hindi ka man masilayan, at init mo ay maglaho ng tuluyan. Pag-ibig
ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Bawat tao'y nalulumbay, di mapalagay hanggat hindi nahimlay sa pusong dalisay. Hindi ka man masilayan at init mo ay maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Mananatili kailan paman. Ka man masilayan at init mo ay maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, tunay nating maipapakita ang ating Poong Jesus Nazareno sa ating mga buhay kung tutularan natin siya sa lahat ng bagay. Kaya ang huling paanyaya, ang paanyaya sa araw-araw sa bawat isa sa atin, tularan si Jesus Nazareno. Tularan siya sa araw-araw ng ating mga buhay upang maipakita natin siya sa mundong ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,